Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa naririnig natin at sa nakikita natin at by ang lahat ng indications ay nagpapakita na si Cayetano ay ano na talaga, ibabangga na yung buong Senado bilang institusyon sa Malacanang. Hindi na lang ang actually lahat na kinakalaban ni Cayetano eh. Kinakalaban yung mga yung mga law deans at professors na nagkokomentaryo sa pagpapatakbo niya ng Senado, binabatikos niya yung mga political commentarists, ano, mga anak political analysts, binabatikos ni Cayetano. Lahat niya na kinakalaban. Kinakalaban niya yung mga deans at mga professors ng mga law schools. Ang simbahan, binabatikos niya. Ang civil society, binabatikos niya. Tapos kinakalaban niya yung mga nasa minorya, personal ad hominem na ang mga atake nila. Kaya ngayon magulo ang Senado kasi kahit man lang pagrespeto sa mga kapwa senador, wala. Ha? Talagang brasuhan na ang ginagawa ni Cayetano. Ngayon naman, yung latest na statement niya kahapon, Malacanang na ang kakalabanin niya. Hindi kakalabanin, kinakalaban na. Yan yung mangyayari nitong susunod na mga araw. Sinimulan niya yan kahapon. Ang sabi ni Cayetano kahapon, sa kanyang live na naman, sa unang pagkakataon daw, proud siya na siya'y napili ng mga kapwa niya senador ng malaya, hindi kagustuhan ng Malacanang. Wow. At ang Malacanang daw ay tinatakot sila. O yun, seryoso ang akusasyon niya sa Malacanang. Ah, Ano daw, tinatakot daw sila. Ang pananakot daw sa kanila ay kung gusto mong itigil ang kaso sa'yo, lumipat ka. Hmm. Iwanan mo ang grupo ng mayorya ni Cayetano. Yan daw yung sinasabi ng Malacanang. Pero kung gusto mo talaga, o diyan, bahala ka, pero tuloy ang kaso sa'yo. Ganon ang pinapalabas ni Cayetano. So, sa ngayon, ang mga susunod na hakbang nila Cayetano, nakita na natin, inanunsyo ni Cayetano, mga kabunyog, ah, inanunsyo ni Cayetano na nagbuo sila ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Ang mangunguna ay si Marcoleta. Ang gagawin ni Marcoleta, iimbestigahan daw ang mga anomalya sa flood control. Ang problema kasi diyan sa investigasyon na yan ni Marcoleta, oh, ang ididiin diyan sa investigasyon ni Marcoleta, ipapaligtasin sa investigasyon ni Marcoleta sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada. Kumbaga yung mga findings ng Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson, babaliwalain nila yan. So ang gagawin naman ni Marcoleta, ipapatawag naman diyan si Chavit Singson, ipapatawag yan yung mga ex-Marines, ano, ipapatawag yan ni Marcoleta. So ang ididiin nila diyan si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, hanggang sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya dito, tutumbukin na nila dito, ah, ang Pangulo ng Pilipinas na ang target nila dito, pati si Sandro Marcos na anak ng Pangulo. Pati siyempre si Martin Romualdez dati na yan. So yun ang gagawin nila. Ah, ah, Talagang babanggain na nila ang Malacanang dito. Kaya sa susunod na mga araw, makikita natin dito, ang tensyon ng politika natin ay lalong titindi. Lalong titindi. Ang problema dito, papasok na tayo sa July, magsusona. Ibig sabihin, State of the Nation address ang Pangulo. Pagkatapos ng State of the Nation address, pag-uusapan ang budget sa 2027. So ngayon, anong gagawin ng Malacanang dyan? Papayag ba ang Malacanang na ang Senado ay haharangin ang national budget for 2027? O yan, mga kabunyog. Kasi ang mangyayari ngayon, talagang ang Senado magiging oposisyon na eh. Habang si Cayetano ang Senate President, ang gagawin nila sa Senado, bangga na talaga sa administrasyon. Okay naman sana yon na ang Senado ay maging independent. Pero ang problema kung ano ka na, bangga na talaga. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng administrasyon, hahadlangan mo, kukontrahin mo. Ang mangyayari sa atin ngayon, ang tensyon ng politika natin lalong titindi. Kaya ang mga gagawin ni Cayetano, ang takbo ng pag-iisip ni Cayetano ngayon ay talagang ibangga na ang Senado sa lahat. Ha?
kumbaga ibabangga na ang Senado, wala nang pakialam kung sira man ang reputasyon ng Senado, wala na 'yan, oh. Kalaban na nila ang publiko, kalaban yung mga simbahan, kalaban yung mga professors ng actually, kapag kinokomentaryuhan si Cayetano at ang Senado sa ilalim niya, galit si Cayetano, galit siya. So kinakalaban niya na lahat. Para kay Cayetano, ang gagawin niya, wala silang pakialam sa mga komentaryo laban sa kanila. Lalabanan nila ang lahat. Lalabanan nila ang mainstream media, lalabanan nila ang social media, lalabanan nila ang Malacanang, lalabanan nila ang Kamara. Oh, parang ano ang gagawin nila, papatatagin nila ang Senado na oposisyon ito, hawak ito ng pro Duterte, lalabanan nila ang lahat. Lalo na sa impeachment, ililigtas nila si Sara, haharangan nila ang mga ebidensya laban kay Sara. At pagdating sa July, sa State of the Nation Address, matapos ang State of the Nation Address, yung usapin ng budget, haharangin nila yan. Kaya ang tanong ngayon sa mga senador, payag ba sila na ang Senado ay gagawin na talaga ni Cayetanong bangga sa lahat? Kumbaga, nagwawala na si Cayetano lahat na kinakalaban Para sa kanya, handa siya sa ganyan, kalabanin niya ang lahat. Ang lagi niya lang namang gagawin, magko-quote ng ano sa Biblia, babanggitin lagi ang pangalan ng Panginoon. O yan naman. Kunwari reliyoso ang kanyang pamumuno. At bibirahin niya ang Malacanang, bibirahin niya si Sandro Marcos, bibirahin nila si Romualdez para ipalabas na kunwari sila ay talagang independent na Senado. Pero ipagtatanggol nila si Sara, poprotektahan nila si Sara, yung mga ebidensya kay Sara sa impeachment hindi nila papayagang ilabas, si Bato de la Rosa poprotektahan nila, kaya nga gusto nilang makaboto ito kahit nagtatago. Tapos yung mga makukulong na kasamahan nila lalakarin nilang makaboto pa rin. Para yung mga gusto nila, yung pa rin ang mangibabaw. Sa madaling sabi, ang gagawin ni Cayetano, mga kabunyog, ang gagawin ni Cayetano sa Senado, talagang ibabangga na ito sa lahat. Yan ang malinaw diyan. Ang tanong sa mga senador, payag ba sila sa ganon? Payag ba sila sa ganon? Sa gagawin na yan ni Cayetano, kakalabanin ang lahat? Babanggain ang lahat para lang sa interest ng Duterte. Hindi na ba yan ang iniisip niya? Kaya nga, nakikiusap yung minorya doon sa ilan pang mga senador na medyo matino pa naman na magbago na ng isip. I-give up na ang pamumuno ni Cayetano. Kasi talagang kapahamakan, kaguluhan ang daladala ni Cayetano. Yan ang malinaw diyan. Ang gagawin ni Cayetano, kaguluhan, lalong papatindihin ang bangayan. Yung tensyon sa politika, lalong iigting yan. At yan ang gagawin niya. Kaya nga, ang tanong ngayon sa mga senador na kasama niya sa mayorya, handa ba sila sa ganyan? At okay ba sa kanila yan na ang Senado wala na halos magagawa? Magiging na sa politika, talagang bangga na sa administrasyon, sa lahat. Yan yung tanong dyan. Siyempre, pagdating kila Padilla, Marcoleta, Aimee, kila Bongo, kila Bato, wala kang asahan dyan. Pero ang tanong dito, kay Chis Escudero, kay Loren Legarda, sa magkapatid na Villar, willing ba sila na talagang durugin na ng todo ang Senado? Yun, dapat mag-isip sila. Dapat mag-isip-isip na habang may panahon pa. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.